Sa mabuting balita ngayon, tinanong si Jesus kung bakit hindi nag-aayuno ang kanyang mga alagad tulad ng mga alagad ni Juan at ng mga Pariseo. Mahalaga ang pag-aayuno, ngunit ipinakita ni Jesus na ang pananampalataya ay hindi lamang tungkol sa panlabas na gawain at nakagisnan. Hindi sapat na may ginagawa tayong mga makarelihiyosong mga bagay, kung ito naman ay hindi tunay na nagmumula sa pusong nakaugnay sa Diyos. Ginamit na Jesus ang larawan ng kasalan at ng bagong alak sa bagong sisidlan. Ipinakita niya na sa kanyang pagdating may bagong bagay na ginagawa ang Diyos. Ang pananampalataya ay hindi lamang paulit-ulit ng kung ano ang nakasanayan. Ito ay pakikipagtagpo kay Kristo na bumabago sa puso. Kung nananatiling sarado ang ating puso sa pagbabago, parang inilalagay natin ang bagong alak sa lumang sisidlan. Hindi ito magtatagal. Sa buhay natin, minsan nasasanay tayo sa mga relihiyosong gawain. Ngunit nawawala naman ang tunay na diwa nito. Nagdarasal tayo, nagsisimba, nag-aayuno. Ngunit hindi naman tayo nagbabago, hindi naman tayo nagpapatawad, hindi naman tayo nagmamahal. Kaya ang tanong ay, hindi lamang kung ano ang ginagawa natin para sa Diyos, kundi binabago ba tayo ng Diyos sa mga ginagawa natin. Mga kapatid, inaanyayahan tayo ni Jesus ngayon sa isang pananampalatayang buhay, hindi pakitang tao, kundi bukas sa kaniyang biyaya. Ang tunay na pananampalataya ay hindi lamang nasa panlabas na gawain nakikita, kundi sa pusong handang baguhin ni Kristo, sapagkat ang bagong buhay na dala ni Jesus ay kailangan ng bagong puso. Pusong marunong magmahal, magtiwala at sumunod sa Kanya.